naman ang Sabado at Linggo ay ating labada day. Ang Kenneth naman ayaw pababa. Nakahipsit na nga ako, oh. Kasi ayaw niyang pababa. Kanina pa siya nagpapakarga. Iyak ng iyak. Ayaw din matulog. Bakit? Paano ang Kenneth namin na yan? Paano ka daw? O, explain ka dito. Paano ka? Bakit ka umiiyak at pakarga ng pakarga? Nagbeberat. Oh, sige. Nandito lang kami sa harapan ng aquarium kanina pa. Mga mag-iisang oras na kami dito. Hindi, hindi gaganyan. Hindi. Ayaw niyang pababa. Usually naman kasi naglalaro to mag-isa eh. Oh, ano nangyari? Magpaliwanag ka. Ano hindi? Oo, kaya ayaw mong pababa. No, bakit? Ang daddy nga atang Zoe, nag-grocery, sila na lang umalis kasi nga, mga ganitong oras, umiidlip na itong si Kenneth. Di naman umidlip, iyak ng iyak. Na paano? Nasugat pa ako kanina sa, knife. No. Medyo malalim. Ano na ito? Mga, ilang oras na ito? Magdadalawang oras na, hindi pa rin siya tumitigil sa pagdudugo. Kaya may nabuti kong itali na, o maglalaro na? Maglalaro na? Dance na, ikaw, pakita na natin yung dance moves natin. Chiki, 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 bubblegum, 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 chiki, 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 chiki. Napano ka po? Napano yan? Napano yan, Kenneth namin? Napano yan, Kenneth namin? Naku, hindi na ako nakaligpit at nakalinis. Okay lang. Okay lang yan. Makakapaghintay mo. Ang Kenneth ko, hindi. Ay, bukas nga idadalaw ang ating mga kaibigan, si Inday at si Waray. Kaya magligpit-ligpit sana ako ng bahay. Kaya lang, ang aking binata, kailangan ng atensyon. Attention! 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 Ano na? Hintayin ko lang sila daddy din kasi gagawa ko ng kasava. Hinintay ko kung makabili siya ng yung grated kasava. Para i-bake ko na pang dessert bukas, di ba? Sarap ang cassava cake. Tsaka sana nakuha nila yung meat kasi balak kong magsisig. Sigurado na miss na ng dalawa ang sisig. No? Si Daddy Tid naman gusto din niya ang sisig. Oh, sino? Paliwanag ka daw? Na paano nangyari? Kaya tayo ay magsisisig for 2 days. Video! Ay. Pinatong ko kasi dito sa taas ng ayan aquarium yung camera. Sino yan? Bebe na yan. Namulaklak na yung binigay sa akin na halaman ng ating kaibigang si May. May, thank you so much. Namulaklak na siya, oh. Ang ganda. Kulay puti. Ayan, oh. Ang cute-cute niya. Maraming salamat, May, sa iyong pahalaman. Paliwanag ka. Bakit? Magpaliwanag ka. Bakit mag-iyak-iyak? Pero pagkarga, okay naman siya. Tumutubo na nga yung ipin pa niya dito, banda. Tsaka yung, niya, yung dito sa baba. Patingin nga na. Patingin daw si Mami. Ayun, nakalusot na, actually. Yung ipin niya sa baba. Itang dala, tas yung, dito yung, ayan, yung, tinakpan niya.
ba. Pika, ba. Pika, ba. Pika, ba. Try ko siyang bitawan na ng makasampay tayo. Nandito na ang daddy at ang Zoe. Ginabi na sila. Kasi nga, maraming tao sa groceryhan today, Friday. Ang ate Zoe, anong ginagawa mo? Gumagawa siya ng behind the scenes. Nagpa-vlog ka? Gamit ang telepono ni Mami? Nagpa-vlog yan, oh. Dinedefrost ko. Ay, sorry na. Dinedefrost ko yung ano dito. Yung cassava. Kasi gagawa nga ako ng cassava cake tonight. Na paano ka dyan na? Hala, nabasa itong damit ni Kenneth. Nagsampay ako ng mga ibang damit ni Kenneth dito para matuyo agad. Grabe ang kalat ng ating kusina. Kasi nagluluto din ako. Nandito na mga pinamili nila. I-haul natin. Ate, dito. Ay, upo ka doon. Ano yan? A video. Gumawa siya ng video niya. Pwede na siyang mag-vlog. Say hi to my vlog din. Daddy? Say hi to my vlog mo na. Hi. Hello, Welcome guys. to my channel. Hello, guys. Hello, guys. What's that? Ah, your vlog. Marunong na rin mag-vlog ang Zoe. Paano ba yan, Dad? No. Oh. Paano ba yan marunong na mag-vlog ang ate Zoe? O, kunin natin yung mga pinamili nyo. I-haul natin, anak. Gawa natin siya ng sarili niyang channel. Thank you, Rina! Binigay to ni Rina sa atin. Ayan, ang cute, oh. Ano yung totoong, halaman? Maliit lang. Opo. Nakita ko po yan. Thank you, Rina! Magluluto nga ako ng sisig. At pansit, lumpia. Extended pa rin ang birthday ni Kenneth. Ano na ba ngayon? Ilang weeks na yung birthday niya? Every week may birthday. Last week din, hindi lang ako nakapag-vlog last week. Pero, nagano din yung kaibigan ko na si Rina, pumunta din dito kasama yung asawa niya, tsaka yung nanay niya, kasi dumating yung nanay niya. Dumating din sila at nagluto nga din ako kasi nga hindi rin sila nakapunta nung birthday ni Kenneth nga. Gawa ng halos kakapanganak nga lang ni Rina. Diba gano'n sa... Ay, gawa din ako ng lumpia kasi may birthday. Oh, ayan. Bumili ng si Daddy. Yung parang mahabang tinapay kasi nga balak naming magpondo bukas para sa mga bata. Pang lumpia. Uy! Ang almusal nilang mag-ama. Nakalagay na. Nakulit siya eh. Ay, yung Dad, butter. Saging. Saging. Dito na kita ng Tagalog ng mga stuff. Ng mga pinamili. Sabi mo daw, saging. Saging, ging, 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 ging. Tapos, anong Tagalog ng butter? Butter. Anong Tagalog ng butter, Dad? Butter. Butter. That's yung Butter ang natin eh. butter din. Mantikilya. Ano ba ang Tagalog ng butter? Dad, pasuyo ko ito lagay sa ref ba? Baka maano. Tapos, ano pa ba? Lemon. Lemon para sa sisig. Isa lang, Dad? Dalawa yan. Okay. Dad, pasuyo ko itong butter, please. Daddy, Bobby. Tapos, Super Mario. ang mahal ng avocado. Dalawang peraso. Dalawa? Dalawang piraso, ito ang presyo? Yep. 2 piraso ng avocado. Nakaganyan-ganyan ko pa yan. Ayan. Bobby? Ay, butter. Ayun. The Super Mario. Ano po yun? Ano po I yun? have cake corn. It's okay. 2 euro. 3 euro. Say vouchers. 3 euro. Hindi, 2 euros 75. 2 euros 78 cents.
Dalawang ganito, maliit na avocado. Mahal talaga ng avocado dito, no na? Avocado, ano tagal na avocado? Avocado din, pareho. Iba lang yung pwede mo tayo. Chinese cole. Ano to? Cabbage. Bagyo. Ano to? Chinese cole. Wag mo na. Hindi ko naman Tagalog yan. Iba repolyo? Strawberry. Repolyo. Ayun, repolyo. Strawberries. Blueberries. Ano Tagalog ng blueberries, Daddy? Blue is asul. Berries is... Hindi rin alam nila. Alam mo ba na? Ano po ang Tagalog ng blueberries? Paki-comment po sa baba. Akin na. Grapes. Yung chocolate natin para sa pundo. Chocolate, my favorite! Dalawa lang ng gatas. Magpundo. Ay, ayun pa yung isang avocado. Dalawa lang ng gatas. You know. Siyempre, itlog. Eggs. Tagalog ng eggs. 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 Itlog. Sabi mo daw, itlog. Igloo. Itlog. Sa Kapampangan, ebun. Ebun. Abun. Nakabukas ko pa lahat yan kasi yung iba may puti, may brown. Ano? Dito mo nga, Dad. Dito. May puti, may brown. Bakit ganun yung itlog mo, Dad? Brown, tapos ito parang may parang may sakit. Bakit ganun? Nagmamature yan, may freckles king ano. May prickles. Pag mo ano ha, di. Napabili din. Gawin. Breadcrumbs. Breadcrumbs sa Tagalog. Hindi ko alam. Tinapay na dinurog. Durog na tinapay. At fruit cocktail. Ano ng fruit cocktail? Iba lang yung spelling nga. Fruit cocktail din, di ba? Sa Tagalog. Kasi yung... Ibang ibang spelling. Fruit cocktail. Or, prutas na nakakan. Iba't ibang prutas. At, ayun ulit ang ating lemon kasi nga sa ating sisig. Mamaya, ano ko yung pang sisig ko. Ano pa ba ang nabili? Ay, ang milk ng... Kenneth. Milk ni Kenneth. Milk. Ew, ayan. Milk is in an egg with milk. Yes. Milk. Ew. Ano yun? Gatas. Gatas. Ikaw daw, gatas. Gata. Gatas. Tapos, ano pa ba? Ay, ito! Cucumber. Pipino. 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 Pino. Pipino. Pipino. Hutsa. Pipino. Pilipino. Pilipino. Tapos, ay, ito. Onion. Sibuyas. Sibuyas. Hutsa. Sibuyas. Next ay, ano to? What is this? Daddy, what is that? Garlic. Garlic. Ano sa Tagalog ang garlic? Bawang. Oh, teka. Bawang. Karot. Sabi mo na, bawang. 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 Susunod ay... Carrot. Carrots. Karot. Sa Tagalog, karot. Tapos ito? Tomato. Tomato. Kamatis. Kamatis. Sabi mo na sa subscribers. Kamatis. Kamatis. Tell mommy, what did you do Kamatis. in the grocery? Ano daw ginawa mo sa grocery, ha? What did you do? What did you do? Tomato? Ano ginawa mo? With the list? Chinek mo. Did you check it? Yeah. Yes. Ayan. Next natin ay oil. Olive oil. Tagalog ng... Sabi niya. Oh, Tagalog ng oil. Taal? di ba mantika? Mantika. Ang galing talaga ni Daddy sa Tagalog. Ang galing. At ang ano natin, yung kanina nga yung... Pumunta din kasi sila sa Asian store. Yung ano... grated cassava na ang binibili ko kasi nga ayoko na mag-grate pa ng yung mismong cassava. Tapos yung pangsisig lang, yun lang yung grocery nila. Umabot sila ng gabi kasi pumunta sila ng sa pet shop.
pet store kasi tsaka pala hotdog. Naghanap sila ng yung parang vacuum sa aquarium. Grabe. Ang dumi na ng aquarium sa baba. So, lilinisin natin mamaya. No! No! Kain muna tayo bago magluto si mami, ha? Hindi siya pa, mami. Namiss kita. Namiss kita, babe. Did you miss mami? Yeah. Was it cold outside? Yeah. Pakuluan ko na to saglit itong binili ni daddy na tenga ng baboy. Kasi gusto ko makulo ko na lahat at mapirito yung matadtad ko na para bukas i-ano ko na lang, igisa ko na lang. Kasama niya na ang Zoe sa taas. Pinapanik ko na saglit pero ako yung magpapatulog kay Zoe kasi medyo nagbeberat din. Ayan! Ang tenga! Excited ako. Matagal na din kasi akong hindi nakakapagsisig. Ayan. Ang tenga dito kasi ng baboy, tinatapon lang talaga nila. Tapos yung iba niluluto nila, tapos pinapakain sa mga aso. Hindi talaga normally kinakain ng mga Dutch ang tenga ng baboy. Kaya medyo may pagkamura siya. Tingnan nga natin magkano. Ito siya. 2 kilo ng tenga. Ano lang, €6.50. €6.50. 2 kilo na ng ano. Bumili na kasi ako ng 2 kilo. Parang 1 kilo, i-freezer ko. Tapos yung 1 kilo, gagawin ko nga today. Kasi paminsan-minsan si daddy, nag-ano yan, nagki-cravings ng ano, tenga ng baboy. Ayun, sana ba? Binalik ko. Hugasan ko muna at tanggalin yung ano, buhok-buhok sa loob. Tapos, ang pisngi. Ganyan ang pisngi nila. Wala sila yung pisngi na, yung mismong pisngi ng baboy, yung meron pang skin na ganito. Wala. Ganyan na kaagad, yung laman mismo ng, ano, pisngi ng baboy. Ganyan na ang binibenta nila. Tapos, ang liempo. Ayan, 1 kilo to ng liempo. And then, okay ba yun? Ang ano, liver, atay. Ayan o. Ang atay, gagamitin natin yan. Para sa ating pasisig. Ito na lang isa. I-ano ko muna. I-boil ko muna lahat ito. Nasaan ang ating gunting? Linisin ko muna din. Actually, mukha namang malinis na. Actually, lagi naman na malinis na itong mga to pag ino-order ko. Tsaka naka-vacuum seal sila most of the time. Tapos, ang liver, hindi ko to gagamitin lahat. Ang Kenneth kanina patulog. Maaga yung natulog kasi hindi siya na umidlip ng hapon nga. Nagbeberat. Hindi ko alam na paano na ang ating bebe. Pero ano naman siya, okay naman. Hindi naman siya yung wala namang kabag. Inanuhan ko naman siya ng, anong tawag dito? Meron kasing tawag dito yung loof na tinatawag. Para siyang Vicks, ganyan. Inanuhan ko yung paa niya, tapos minedyas ko. Tapos yung dito niya, konting-konti lang. Tapos yung likod niya, kasi may sipon lang din siya ng konti. Konting-konti lang naman. Normal lang naman siguro yun na sipon. Hindi naman yung sipon na may kasamang ubo or what. Pero sipon lang naman. Pero okay na ang Kenneth natin. Hindi na siya nilalagnat. Konting sipon lang talaga. Konting-konting sipon. Parang normal na lang yata yan sa weather dito. Yung sipon na ganyan. Lagyan na natin ng liver dyan. Masyadong madami ang liver natin for ano, kinakat ko lang siya nitong gunting. Ayan na ang ano natin, liver. I-boil ko muna to, tas ipanhikan ko si Zoe sa taas. Para ano, patulogin ko na. Tulog na mga bata. Napatadan. Patakla. Patakla daw ako. Sakit kasi ng tiyan ko, Dad.
Si Daddy yung gumagawa ng sisig kasi may energy pa siya magsisig tonight. Eh, siya man ang may gusto ng sisig. Siya magtanda. Okay ka lang ba, Dad? Daddy! Daddy, look at my vlog. Okay ka lang. Parang ka tuloy nabuli dyan. Ano na yung kinakat mo? Pisngi? Ay, yung pisngi na. Magsisig kami tonight. Tapos, ang aking kasava nandyan na. Ayan. Binibake ko na ang cassava cake natin. At, nagpipirito pa ng liempo. Nauna na kasi yung binoil ko kanina, yung liempo, pinipirito pa. At ang aking chef. Guys. Cute. Naluto na ang cassava cake. Tcharan! Luto na siya. Hindi ko napakita sa inyo paano siya gawin. Pero kinopya ko lang naman yan sa Kawaling Pinoy. Ayan na siya. May siya sa taas. Custard cake. Tapos ang pasisig. Na na lahat ni Daddy. Nakat na. Ire-ref ko muna ito. Yung to kanina, yung tenga, yung liver, yung pisngi, tsaka yung liempo. Wala pa yung sibuyas, wala pa na kahit ano. I-ref muna, bukas ko na siya titimplahan at iluluto. At least nakakat na siya. Maupo muna ako dito. Ang aking tiyan nagwawala. Dun sa last vlog ko na nakita nyo na yung nagbabike ako, yung parang sobrang hirap daw nang may nag-comment sa inyo nga. Ang hirap daw ng buhay ko dito, yung ganyan. Tapos may nagtanong na ilang minuto or ilang oras yung bike ko. So kapag turbo naman yung bike, mga 15 to 20 minutes. 20 minutes, ganyan, oo. 20 minutes, nandito na ako sa bahay. Pero kung yung normal lang na bike, 40 minutes to 45 minutes, ganyan. Pero luckily, meron tayong electric bike. So, mabilis lang siya. Halos kalahati. Although, full-time ang trabaho at si Daddy din. At nagja-juggle kami between yung oras nga namin sa mga bata at oras sa pagtatrabaho. Although, ganun nga, marami din naman ang benefits dito sa Netherlands. So, mas pipiliin pa rin namin na magstay dito para sa mga bata. Actually, nagstay talaga kami dito para bumuo ng family. Kaya kami nandito talaga. Bitawan ko kayo kasi nangangalay ako. Isa na sa mga benefits na yon ay kapag nagretiro kami, dahil nagtatrabaho kami both ni Daddy Teban, meron kaming dalawang, anong tawag doon, Dad? Pag na-retire ka na? Pension. Grabe na ang pa-eyebags natin sa video. Excuse me po sa aking eyebags. Ayun nga, so isang pension para sa government, tapos isang pension para sa work. Although ako hindi pa ako makakatanggap ng pension sa government, hindi pa nag-start yung akin kasi nga hindi pa po ako Dutch citizen. Si Daddy, si Kenneth, at saka si Zoe yan, mga half British, half yung mga yan, Dutch. Pero ako, pure pa. Pure Filipina pa. Another benefit kaya nag-stay kami dito ay dahil yung mga bata merong natatanggap na sustento galing sa government. Both. Natatanggap namin yon every quarter. Quarterly namin natatanggap yun. Ako yung tumatanggap, ako yung nakaka-receive para sa dalawang bata. Hanggang sila? 18, no, Dad? Hindi ko sure. Pero ang alam ko, ganun, hanggang mag-18 sila, makakatanggap sila ng sustento galing sa government. So, malaking plus factor na yon, di ba? So, quarterly, meron silang natatanggap. Pambili na din nila ng ng mga damit nila, ng gatas, ng diaper, yung mga ganyan. Tapos ano pa ba ang mga benefits
na natatanggap. Kaya kami nag-stay talaga dito. Yung schooling ng mga bata, libre, of course. At saka kung yung bata nag-aaral, kunwari, nandito siya sa bayan, nag-aaral siya sa city, libre yung pamasahe ng mga bata. Hindi mo poproblemahin yung pamasahe nila, as in, from anong year man yan hanggang matapos sila. Meron silang card, bus card, chip card. Chip card ang tawag dito. Ayan, libre yung pamasahe nila. Hindi mo poproblemahin yan. Tapos wala din naman silang uniform. Walang school dito sa the Netherlands na nag-uniform. Except siguro sa mga international school dito. Tsaka sa mga malalaking cities. Pero mostly walang uniform. So hindi mo rin po problemahin ang uniform ng mga bata. And then ano pa ba? Sa health. Ayan, number 1 talaga ang health na yan. Although kaming dalawa ni Daddy nagbabayad ng insurance every month yan. Kinakaltas sa sahod namin. Kasama na sa amin nun yung mga bata hanggang mag-18 sila. Kasama sa amin ng insurance nila. Lahat libre sa kanila. Every check-up sa doktor, every gamot, lahat as in libre. Talaga number 1 talaga yan na gustong-gusto ko dito sa Netherlands yung benefit na yan. Hindi mo siya benefit actually kasi binabayaran namin siya eh. Hindi mo kaltas sa sahod. Kaltas na agad directly sa sahod namin. Pero at least, hindi mo na yung poproblemahin. Hindi po kaltas sa sahod. Alin? Kaltas po sa baka ko dati, pero hindi kaltas na sahod. Dinidiscuss ni Daddy. Hindi daw siya kaltas sa sahod. Kaltas daw sa bank account namin. Tama nga naman. Kasi, hindi kagaya sa atin, kasahod natin, di ba? Kinakaltas yung SSS or PhilHealth, yung ganon. Yung sa amin, kaltas siya sa bangko. Kasi, kung wala kang trabaho, or maliit ang sahod mo, pwede kang humingi ng subsidy sa government. Yung tinatawag nila ditong Zorgtoeslag. Parang subsidy siya para mabayaran mo yung health insurance. So, ang siste ay everybody should have an access to health, ganyan. So, ano pa pa, Dad? Oo, kapag yung kunwari nagre-renta ka, meron kang matatanggap na subsidy galing sa government kung ang sahod mo ay konti lang tapos nangungupahan ka. So, bibigyan ka ng porsyento ng government na subsidy para in a way, hindi ganun kabigat yung babayaran mo. Ang Daddy nagpapahinga na rin. Ang mga bata tulog na. Ano pa ba, Dad? Bakit pa ba tayo nagstay dito? Ang weather definitely hindi. Kasi ang weather nila dito kakaiba talaga, mga Joas in. So in general, yun, health, education, at saka yung mga subsidies na natatanggap. So mas pipiliin pa rin namin na mag-i-stay dito sa Netherlands. Para sa mga bata talaga. Ano, Dad? Anyway, bukas ko na lang ituloy ang aking mga niluluto. Ano na lang naman, magpapansit na lang ako bukas. Baka hindi na ako maglumpia. Pansit at saka fried chicken, okay na yun. Para lang may kami. Lunch kasi pupunta ang Mang Inday dito bukas. Para yung hapon makapagpahinga pa yung mga bata kasi back to school na sila next week. Sana po ay nagustuhan ninyo ang video namin for today. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, please do subscribe na po sa aming channel. See you all next time, mga Jo. Matutulog na kami. Bye!